Nanindigan ng isang kongresista na hindi political persecution ang ginawa ng Kamara kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito'y matapos pangalanan si Roque ng isang influencer na siya umanong nasa likod ng isang mapanirang video online laban sa presidente. Si Meleles Moras sa detalye. Dapat na talagang umuwi si dating presidential spokesperson Harry Roque dito sa Pilipinas. Yan ang iginiit ng Makabayan Block ng Kamara matapos masangkot ni Roque sa isa na namang kontrobersya. Sa pagdinig ng House Tri Committee, tahasang ibinunyag ng nagpakilalang influencer na si Vicente Bencalo Pebbles Cunanan na si Roque umano ang nasa likod ng isang mapanirang video online laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi umano ito ng isang plano para sirain ang kredibilidad ng presidente at mag-udyok ng galit laban sa administrasyon. Bagamat sa isang pahayag, mariin na itong itinanggi ni Roque at iginiit na political persecution na naman umano ito. Tutol naman dyan si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Tingin ko hindi naman yun political persecution kasi kailangan niya talagang harapin yung mga tinatanong sa committee at yung proper venue for that ay dito sa House of Representatives. Para naman sa isa pang Makabayan Block member na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kesa magtago, dapat ay patunayan na lang ni Roque ang kanyang mga pahayag. Di ba yun nga yung sabi nila, we are a sovereign country, kung ano yung mga issues sa sariling bansa, dapat primary dito sinasettle, di ba? So, yun yung ginagamit nila sa maling paraan para depensahan si Rodrigo Duterte. Kaya yun din yung gusto nating ibalik sa kanya. Ba't siya nagsisik ng protection sa ibang mga bansa? Kung naniniwala siya na gumagana ang justice system dito sa atin at yung mga Pilipino ay pangunahin, dapat managot dito sa ating bansa, then i-prove niya rin yun by going home. Sa hiwalay na pahayag naman ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre, iginiit niyang kailangan ng mapanagot ang mga personalidad na walang takot na nagpapakalat ng maling impormasyon sa bansa. Anya, hindi ito pagsupil ng freedom of speech, kundi pagtitiyak lamang na sa tuwing ginagamit natin ang ating boses, ito ay para sa tama at sa katotohanan lang. Sa mga susunod na araw, inaasang mailalabas na ng mga kongresista ang mga binuo nilang polisiya at panukala hinggil sa paglaban sa fake news. Meleles Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.